Punta tayo dito sa isa pang matapang na senador. Sabi po ni Senate President pro tempore. Alam mo ba yung ibig sabihin ng Senate President pro tempore? Yan po ang katumbas ng Vice President sa Senado. Vice Senate President to. Siya po ang pangalawa sa pinakamataas, si Lacson. Kaya yan, tambalan Lacson at Soto is calling on the national government, including Congress, to reinforce the Independent Commission for Infrastructure with adequate resources and additional legal powers. So nananawagan si Lacson ng additional powers dito sa ICI. So aminado kayo ngayon na walang silbi yung ICI. Ganun lang po kasimple yun Na yan po, no, ay nag-create pa kayo ng additional na mag-iimbestiga para ma-delay lang. Halimbawa po, wala po yung ICI. Ibig sabihin, wala nang kakayahan yung gobyerno manghuli na magnanakaw. Meron po. Kaya nga may ombudsman ibig sabihin, ang gobyerno hindi na matutukoy kung sino yung mga mastermind. Pagka ba walang ICI, hindi na matutukoy ng gobyerno kung sino yung mga mastermind ng flood control project. Pwede po. Kasi may blue ribbon ng Senado May blue ribbon din po yung HOR. So nag-create po sila ng ICI para po umasa na lang yung mga senador at congressman na ICI na lang. Tignan nyo po kung anong uri ng ICI meron tayo. Ano po ang sabi ng isa po sa tatlo lang yung member ng ICI Ano po ang sabi? Napakahusay po ba sa batas nitong ICI na to? Ito po ang sabi ng ICI Okay. Asa na ba yun? Urado na yata. Pag talaga... Bakit nga naman nawala na? Ito po. Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Babe Singson does not agree with turning implicated individuals in anomalous flood control projects into state witness, arguing they can't be considered the least guilty. Tignan nyo po lahat tayo na nakinig kay Marcoleta, kayo po, nakinig po kayo sa mga argumento ni Marcoleta tungkol po dyan sa pagiging state witness. Sabi ni Rogelio Singson, Babe Singson, isa po sa 3-member, hindi ako papayag, no? Sabi niya, hindi raw siya papayag na yung mga diskaya at saka yung mga DPWH engineers ng Bulacan ay pwedeng maging state witness. Sabi niya, no way. Sabi ni Singson. Okay. Kita nyo na? Mag-iimbestiga kayo, yung pinalit ninyo, yung nag-iimbestiga, hindi po alam yung batas. Buti pa kami. Nakinig lang kami kay Marcoleta, nalaman na ng mga tao. Ano po yung sinasabi? Tungkol sa state witness. Ang sabi kasi nito, kaya daw hindi siya pumapayag kasi yung mga diskaya daw po, we have not even thought about it because personally it was a far shot. Star witness? No way. Ayun po ang sabi ni Rogelio Babe Singson. No way daw, no? Far shot daw na gawin silang state witness. They are not least guilty. They are not. They are principal players. Okay. Matagal na pong natalakay yan ni Marcoleta nung siya pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Di po ba? Pag state witness po, hindi ko alam kung si Rogelio Singson ay abogado o hindi. Pag state witness po, nanlilin lang po yung abogado na dapat yung list. Ibig sabihin ng list guilty, yung pinakamaliit yung partisipasyon mo sa krimen.
So kung pinakamaliit yung partisipasyon mo, wala kang alam. Paano ka gagawing state witness? Magbigay tayo ng halimbawa. Kung yan po ang definition nito ni Rogelio Singson, para ka maging state witness, least guilty ka. Sino ang least guilty? Yung driver. Ang tanong, yung driver ba may connection ba? Ano ang papel ng driver? Siya lang yung nagdadrive. Halimbawa, pinagdadrive lang siya. O eto, dalhin nyo to. Hindi alam ng driver kung ano yung pinadadala. Ang nakakaalam lang, yung leader ng grupo na yung binilinan. Ang binilin lang dun sa isang driver, sundan mo yan. Kahit saan pumunta yan, sundan mo. Least guilty yun. Kasi hindi niya nga alam na may krimen siya. Oh, paano yun? Ano makukuha mo ron kung yun ang state witness mo? O ano nalalaman mo sa krimen? Ako po, nag-drive po ako. Sino nag-utos sa'yo? Yun pong pinuno namin, si Gutesa. Halimbawa, si Gutesa ang head nila. O, bukod doon, alam mo ba kung ano yung laman ng kargada mo? Hindi po. Alam nyo ba kung saan kayo nagpunta? Hindi rin po. Alam mo kung sino yung mga tumanggap? Hindi po. Nasa sasakyan lang po ako eh. Hindi ka nagbaba? Hindi po. Hindi mo alam kung ano yung binaba? Hindi po. Mabigat ba? Opo, mabigat po. O yun na. Paano makakatulong yun sa kaso? Kung least witness, least guilty yung kukunin mo na star witness. Star witness nga eh. Dapat alam niya yung nagaganap. Si Diskaya, okay na maging state witness at star witness kasi alam niya eh. Bidding pa lang, naroon na siya. Tinadaya namin yung bidding. Nakikilaho kami kahit alam namin hindi kami mananalo. Alam niya mula bidding. Tapos alam niya kung kanino na daya din yung pag-award. Alam niya kung ano yung ginagawa doon sa... Hindi ko pinagtatanggol si Diskaya. Oh, pwede rin naman si Alcantara. 'Di ba? Alam niya lahat. Oh, 'yan. May alam sila pati yung siya rin yung kung siya yung nag-uutos na magbigay kala saldi ko. Oh. Di may alam sila. Yun po yung mga witness. Bakit nyo sasabihin na hindi sila pwede? Yan ang uri ng ating kinuhang top 3-member team. Ni hindi alam yung batas. Pero may palusot eh. Ito po ang palusot niya. Singson who clarified it was his personal opinion and not of the 3-member body. Tatlo na lang kayo. Tatlo lang kayo magpapasya eh. Yung posisyon mo, ganun eh. Wala kayong makukuhang state witness. Hindi magpo-prosper yung kaso ng mga mastermind. Ito ang tunguhin ng ICI. Mula sa bibig mismo ng member. Yan yung problema natin mga kapatid. Mismo yung mga member, hindi nila alam kung paano nila makukuha yung mastermind. Natural ang mastermind. Ang nakakakilala lang sa kanya, yung mga talagang involved sa krimen. Bakit least guilty yung hinahanap ninyo? Yan yung komposisyon ng ating 3-man. Kaya ang sabi nila from bottom to up. So iisa-isahin nila. Kung 421 yung natukoy nila, iisa-isahin nila yung kaso na yun. Naroon na tayo sa top eh. So ang gusto ni Lacson una, makialam sa gobyerno. Hindi ka naman miyembro ng executive eh. 'Di ba? Bakit ka suggest? Ang suggestion niya, palakasin natin yung ICI. Pero, ang ICI nga, redundancy na. Dadaan ka pa dyan, pwede na nga yung, sabi ni Reynato Puno, yung puno na taga-Supreme Court, hindi yung puno na congressman. Ano sabi ng, Panganiban pala. Sabi ni Panganiban, dating Chief Justice ng Supreme Court,
Pag nagtrabaho lang ng maayos si Boying, hindi na kinakailangan ng ICI. Dahil lahat ng power na wala yung ICI, meron ang ombudsman. Para saan yung ICI? Kung hindi nagtatag ng ICI, makikita natin na hanggang ngayon wala pang napapakulong, hanggang ngayon walang ginagawa. Dahil nagtatag ng ICI, may katwiran sila ngayon na, ayan, may ginagawa kami. Pero dito sa revelasyon ni Lacson, talagang walang silbi yan kasi walang power. Anong unang-unang na, hindi pa nagtatrabaho yan, nakita na kagad natin, di ba? Anong wala sila? Contempt power. Iimbitahin nila yung mga tao pag hindi nagpunta, pwedeng hindi pumunta, wala silang kapangyarihan para obligahin yung mga tao. Yung bang ombudsman may contempt power? Meron. Okay. Lacson. Executive yan eh. Tinuturuan mo sila ng gagawin. Samantalang mga kapatid, kung pag-iimbestiga rin lang ang pag-uusapan, ang pinakamakapangyarihan na mag-imbestiga ay walang iba kundi yung Senate Blue Ribbon Committee. Lahat ng kapangyarihan na nasa Senate Blue Ribbon Committee na. Lahat ng gusto mong imbestigahan, pwede mong imbestigahan. May contempt power ka, pwede mo silang isabpina, pwede mo silang i-contempt pag ayaw nilang tumugon sa yung sabpina. Yung ICI walang ganong power. Lahat ng power nasa Senate Blue Ribbon na. Kung power to investigate. Yung ICI naman, tignan nyo pangalan niya. Di ba? Independent Commission for Investigation. Hindi. For infrastructure. Ibig sabihin, investigasyon lang po ang kaya rin niya. Mas makapangyarihan po yung Senate Blue Ribbon Committee. Kaya po yung mga nagsasuggest na dagdagan ng power, katulad ni De Lima, ni Lacson at ni Kiko Pangilinan, pare-pareho kayong mambabatas eh. Bakit hindi na lang kayong mag-imbestiga? At saka ikaw lalo Lacson. 'Di ba? Ipapaalala ko lang sa iyo. Baka nakalimutan mo. Hindi ba ikaw nag-resign ka sa Blue Ribbon Committee? Tapos yung kapangyarihan ng Blue Ribbon ang gusto mo magkaroon yung ICI? Wala silang ganun. At saka kayo, ang ICI, lahat ng power niyan galing sa Pangulo. Kaya nga imposible mag-independent yan eh. Dahil sunod-sunuran yan sa Pangulo. Kita mo, pinakbakan nila si ano. Ang sabi nila kay Magalong, hindi ka pwedeng mag-imbestiga. Oh. Di nag-resign si Magalong. Ibig sabihin, kaya nilang puwersahin yung mga miyembro niyan para mapilitang mag-resign. Unlike sa inyong mga senador, binoto kayo ng tao. Wala naman kaming power to recall eh. Pag once na binoto na kayo, wala na ulitan. Ibig sabihin, kahit na anong gawin nyo riyan, pwera na lang kung nangangamuhan kayo sa Speaker of the House o kaya nangangamuhan kayo sa Presidente. Pero kayo ang tunay na independent. Yung Senado ang tunay na independent. Kaya lahat ng power na gusto mo ibigay sa ICI, nasa Senado na. Ang tanong, bakit ka nag-resign? Kaya mo namang imbestigahan. Kasi ang purpose nyo naman kung bakit nyo inagaw, in the first place, bakit nyo inagaw kay Marcoleta yan? Yung pag-iimbestiga para lang mag-resign. O ngayon, yung pinalit nyo, wala pa nga ni isa. Si Erwin Tulfo, wala pang isang beses na nag-imbestiga. Ano kagad ang unang binitawang salita? Titigilan na namin ang kakaimbestiga at hinahunting namin si Gutesa. Hindi po pwede nagsalita ka tapos mawawala ka. Bakit naman? Wala na nga kayong hearing eh. Ipatawag nyo sa hearing, pupunta yan. Hinahunting nyo. Bakit nyo hinahunting? Ano kasalanan ni Gutesa? Wanted ba siya? Nagkusa yung tao, tumistigo sa inyo. Bakit nyo siya hinahunting? Dalawa yung sinabi oh.
Dalawang ano na lang 'to,